Available na ang Gabunan voucher natin. Merong cash discount sa halagang 50 pesos ang unang 20 na tao na gagamit ng voucher code. Tandaan, unang 20 na tao lang ang pwedeng gumamit ng voucher code, kaya paunahan na lang. Ang voucher code natin ay JDFIJD. Ilagay lang ang voucher code na JDFIJD. Para magkaroon ng 50 pesos discount, yan lamang JIP, nariyan yung link ng Shopee account sa comment section. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Alex. Taong 1992, Cuartero, Capiz. Nang mga panong ito, nag-aaral ng sekundarya sa bayan ng Cuartero itong si Alex. Pinag-aaral siya ng isa sa kanyang mga guro. At bilang kapalit nito ay magtatrabaho siya sa loob ng tahanan ng guro. Mula sa mahirap na pamilya si Alex. At dahil sa pagnanais na makapagtapos ng pag-aaral, pinili nitong maging katulong. Mabait naman sa kanya ang gurong pinagtatrabahuhan. Wala itong anak at nag-iisa lamang sa tahanan. Medyo may katandaan na ito, kaya pinili na lang na kumuha ng schoolboy. Bahay at eskwela lang ang araw-araw nitong pinupuntahan at tuwing Biyernes ng hapon, nagpapaalam ito sa guro na uuwi muna sa kanilang barangay. Medyo may kalayuan din mula sa mismong bayan ng Cuartero ang lugar ni Alex, kaya madalas siyang ginagabi sa paglalakad. At dahil dito, hindi sinasadyang masaksihan ng binata ang isang pangyayari na lubusang nakapagpabago ng kanyang paniniwala. Isinilang sa pamilyang Kristiyano si Alex. Hindi ito naniniwala sa mga elemento at iba pang nilalang na hindi nakikita ng normal na mata. Ngunit isang hapon habang pauwi galing ng paaralan, naisipan ng binata na sa gubat dumaan upang manguha ng pako. Isang uri ng nakakaing halamang gubat na natatagpuan sa gilid ng sapa. Gilid ng bangin ang tinutubuan nito at kailangan bumaba ni Alex upang makarating sa lugar. Nasa baba na ang binata. Tumingala siya at pinagmasdan ang mabatong bahagi ng bundok na sinisikatan ng papalubog na araw. Namangha ang binata dahil sa ganda ng natural na disenyo ng matarik na bangin. Ngunit bigla siyang natigilan nang makita ang isang hindi pangkaraniwang tanawin. Isang gintong barko ang nakita ni Alex na nakalutang sa gilid ng bangin. Na tila ba ang sinag ng papalubog na araw ang nagsisilbi nitong karatig na pinaglalayagan. Matingkad na kulay asul ang mga layag nito at ginto ang buong katawan ng barko. Kinusot pa ng binata ang kanyang mga mata ng ilang ulit sa pag-aakalang namamalikmata lamang siya. Ngunit nang muling tignan ang barko ay naroon pa rin ito. Unti-unting pumapasok sa loob ng bundok. Kasabay ng paglaho ng gintong barko ay ang paglubog ng araw. Hindi na naituloy pa ng binata ang paunguhan ng pako. Dali-dali itong tumakbo pauwi ng tahanan upang ibalita sa guro ang nasaksihan. Ngunit kagaya ng inaasahan, hindi siya pinaniwalaan nito at pinagbintangan pang nagbibisyo. Hoy nako Alex magtapat ka nga sa akin. Gumagamit ka ba ng pinagbabawal na gamot ha? Kung ano-ano yung sinasabi mo Huwag lang sana akong magsisisi na kinupkup kita para pag-aralin.
Wika ng guro na nagpapaaral kay Alex. Hindi po ako nagbibisyo, Sir Mario. Totoo pong nakita ko kanina. Simula nang kinupkup niyo ko at pinag-aral, ni minsan hindi ko kayo binigyan ng sakit ng ulo. Alam niyo po yan, sir. Kilala niyo din po ako. Hindi ako basta-basta naniniwala sa kababalagan kung hindi ito nakikita ng sarili kong mata. Tugon ni Alex sabay labas ng tahanan. Bigla namang napaisip si Mario dahil totoo ang sinabi ng binata. Samantalang si Alex naman, tumungo na sa bahay ng isang kakilala upang doon magpalipas ng sama ng loob. Nagkataong kilalang Sorohano o manggagamot ang lolo ng kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Tatang Dikoy. Kasalukuyang nag-uusap ang dalawa tungkol sa nakita ni Alex nang mapadaan ang matandang manggagamot. Narinig nito ang lahat ng sinabi ng binata, kaya napaupo ito sa mesa at sumabat sa kwentuhan ng dalawang binata. Tama ba ang narinig ko, iho? Isang gintong barko ang nakita mo sa gilid ng bangin sa Ilaya. Tanong ni Tatang Dikoy. Napalingon si Alex sa kinakatayuan ng matanda at tumango bilang tugon. Muling binaling ng binata ang atensyon sa kaibigan. Ngunit pilit na kinakausap ni Tatang Dikoy si Alex. Hindi ito pinapansin ng binata. Hanggang sa nakuha ng matanda ang atensyon nito nang sabihing alam niya ang kwento tungkol sa gintong barko. Muling ibinaling ng binata ang atensyon sa kanya. Totoo po ba yung sinabi niyo? Alam niyo po, Tatang, naghahanap po ako ng taong makakapagpatunay ng lahat ng sinasabi ko. Wika ni Alex. Naupo naman si Tatang Dikoy at nagsimulang magkwento. Totoo ang kwento ng gintong galyon sa bundok ng Ilaya. Maraming tawang makakapagpatunay nito. Nagpapakita ang gintong barko tuwing sasapit ang pagdilim ng buwan. Sumaktong kung kailan mo nakita ang barko, doon yon sa may Ilaya. Paliwanag ng matanda. At ayon pa dito, may kaakibat na pangyayari ang pagpapakita ng gintong barko. Maaring sakuna o hindi kaya naman magandang pangyayari sa buhay ng taong nakakita dito. Kung totoo man ang sinasabi niyo, Manong, wag naman sanang sakuna ang dumating sa akin. At kung swerte man, wala din akong maihiling pa kung hindi ang makapagtapos ng pag-aaral at may ahon sa kahirapan ng pamilya ko. Gusto ko lang talagang maniwala si Sir Mario sa mga sinasabi ko . Tugon ni Alex. Alam kong mahirap kumbinsihin ng mga taong kagaya ng iyong guro. Naghanap sila ng sayantipikong pagpapaliwanag sa mga bagay-bagay. At alam ko din ito ang nakasanayan mo. Kaso lang ikaw mismo ang nakakita nito at nakapagpatunay. At ikaw din mismo ang may hawak ng susi para mapatunayan ang sinasabi mo sa lahat. Ngunit ipapayo ko sa iyo, bata, huwag mong pilitin ang mga taong ayaw maniwala dahil hindi lahat ng nakapaligid sa iyo kaya mong kunin ang loob. Muling wika ni Tatang Dikoy. Matapos magpayo ng matanda ay kaagad na itong umalis. Maya-maya pa dumating naman si Sir Mario upang sunduin si Alex. O mabuti naman nandito ka. Halika na. Umuwi na tayo. Wika ni Sir Mario at kaagad namang sumama ang binata. Habang naglalakad ay humingi ng paumanhin ang guro sa mga sinabi nito kay Alex. Pasensya ka na kung pinagsalitaan kita ng hindi maganda kanina. Hindi mo rin naman ako masisisi, di ba? Hindi kasi ganun kadaling paniwalaan ang mga sinasabi mo . Alam mo kasi, Alex, dati nang kwento-kwento ang tungkol sa mga gintong barko sa bundok ng Ilaya. At ang sabi ng mga tao noon,
engkanto daw ang nagmamay-ari ng barko. Wika ng guro. Alam ko po yun. Pasensya na din po kung umalis ako. Pero totoo po ang sinasabi ko. Nakita ko po talaga ang gintong barko doon sa Ilaya. Tugon ni Alex. Matapos ang pag-uusap na yun, inutusan ni Sir Mario na kumain si Alex at magpahinga. Habang nakaiga ang binata, pilit nitong iniisip ang mga sinabi ni Tatang Dikoy. At kahit siya mismo na nakasaksi, hindi lubos makapaniwala ang binata na may ganong pangyayari. Kinabukasan maagang naghanda upang pumasok sa eskwela si Alex. At habang nasa daanan, naabutan siya ng ilang kaklase. At ang bungad na tanong ng mga ito sa kanya, kung talaga bang nakita nito ang gintong barko. Alam nyo, ayoko nang pag-usapan yung tungkol dyan. Kasi kung nakita ko man o hindi, wala pa ring maniniwala. Mas mabuting manahimik na lang ako. Ito ang kadalasang sagot ni Alex sa tuwing may magtatanong sa kanya tungkol sa gintong barko. Dahil sa hindi nakakakuha ng matinong sagot ang mga tao sa kanya, minabuti na lamang nilang wag nang magtanong pa hanggang sa tuluyang nabaon sa limot ang usapin tungkol sa gintong barko. Ilang buwang naging payapa ang pamumuhay ni Alex hanggang sa dumating ang araw na sinasabi ni Tatang Dikoy. Isang umaga habang naghahandang pumasok, napansin ni Sir Mario na tila matamlay si Alex. Hinawakan ng guro ang noo ng binata at natuklas ang inaapoy ito ng lagnat. Sinabihan niya itong wag nang pumasok ngunit naging mapilit ang binata. Akmang paalis na ito nang bigla siyang bumagsak sa sahig. Dali-daling dinala ng guro ang binata sa ospital upang ipatingin. Ngunit nang suriin ito ng doktor, wala naman silang makitang dahilan ng lagnat. Matapos dalhin sa ospital, hindi na muling nagising si Alex. Ipinagbigay alam ni Sir Mario sa mga magulang ng binata ang pangyayari. At dahil desperado ang lahat ng malaman ng dahilan ng pagkakasakit ni Alex, isinangguni nila ito sa isang albularyo. Nagkataon namang si Tatay Dikoy ang kanilang nilapitan. At dahil kilala nito ang binata, hindi na nagdalawang isip ang manggagamot na pumunta sa ospital. Pagdating ni Tatang Dikoy, agad niyang pinalabas ang lahat ng taong walang kinalaman sa binata. Naiwan lang sa kwarto ang mga magulang ni Alex at si Sir Mario. Ito ang sinasabi ko noon. Hindi magigising ang binatang ito hanggat hindi siya nakakapagdesisyon. Wika ng matanda. Nalabis namang ipinagtaka ng lahat ng naroon. Desisyon? Anong desisyon ang kailangan niyang gawin, Manong? Tanong ni Sir Mario. Sa kasalukuyan, humaharap si Alex sa isang paglilitis. Marahil nagtataka kayo kung bakit. Kaya hayaan niyo kung magpaliwanag. May kaugnayan ng gintong barko sa kaganapang ito. Wika ni Tatang Dikoy. Ayon pa sa matandang albularyo, ang paglilitis na iyon ay pagpapasya kung pababalikin nila ang kaluluwa ng binata sa katawan nito o tuluyan ng bibihagin upang manatiling sikreto ang lahat. Nanlaki ang mga mata ng magulang ni Alex, lalo pa nang malamang hawak ng engkanto ang kaluluwa ng binata. Teka, paano naman po nangyari yon? May nagawa po bang kasalanan si Alex? Aksidente lang naman niyang nakita ang barko. Tanong ni Sir Mario. Muli namang nagpaliwanag si Tatang Dikoy. May dahilan kung bakit si Alex ang nakakita ng gintong barko.
Kung ano man yon, hindi ko alam. Tanging siya lang ang makakapagsabi ng lahat ng mga kaganapan. At kung magtatanong kayo kung may magagawa ba ako, pasensya na. Pero ang tangi nating magagawa ay mag-antay at magtiwala kay Alex. Nasa tamang pag-iisip siya. Siguradong pipiliin ng batang yan ang tama. Matapos magsalita ay naupo ang matanda sa tabi ng higaan ni Alex. Nakatitig lang ito sa binata at patuloy na pinakikiramdaman ang bawat kilos nito. Maya-maya pa ay pumasok ang doktor upang tignan ang kalagayan ng binata. Wala pa ring pagbabago. Nananatili pa din itong tulog. Ilang araw ang lumipas. Wala pa ring nagbabago sa kalagayan ni Alex. Lumipas pa ang ilang buwan. Hanggang sa abuti na ng 1 taon, walang malay ang binata. Ayon sa mga doktor, normal ang tibok ng puso ng bata, maging ang aktibidad ng kanyang utak. Nagpasya na ang mga magulang ng binata na ilabas siya sa ospital at sa tahanan na lang ito magpapagaling. Malaking halaga ang nagastos nila sa ospital, kaya wala silang nagawa kung hindi ilabas ang binata. Hindi naman naging mahirap ang paglalabas kay Alex dahil kung titignan, wala naman itong sakit at parang natutulog lang ang binata. Ilang buwan pa ang lumipas at nanatiling walang malay si Alex. Nawala na ng pag-asa ang mga magulang nito at nagpa siya ng pagpahingahin ang binata. Ngunit nang akmang dadalhin na nila ang katawan nito sa punerarya, biglang umubo ng napakalakas si Alex at mabilis na bumangon sa kanyang hikaan. Hindi ito makapagsalita dahil sa sobrang tuyo ng lalamunan. Hindi rin ito makakilos ng maayos dahil tila butot balat na lamang siya. Kagad pinatawag ng mga magulang ng binata si Sir Mario at ang manggagamot na si Tatang Dikoy upang makita ang kalagayan ng binata. Ipinatawag din nila ang doktor na tumingin sa binata. Hindi rin ito makapaniwalang sa loob ng napakahabang panahon. Nananatiling buhay ang katawan ni Alex nang walang nakakabit na aparato. Nang mahimasmasan ito ng husto, saka pa lamang nagsimulang magtanong si Tatang Dikoy. Alex, naririnig mo ba ako? Pwede mo bang ilarawan sa akin kung ano ang nangyari? Tanong ni Tatang Dikoy. At kahit paos ang boses ni Alex, pinaliwanag niya ang buong kaganapan nung mga panahong nawalan siya ng malay. Nagising ang binata sa loob ng isang napakalaking kwarto. Halos 3 beses ang laki nito kaysa sa bahay ni Mario. Ang mga haligi ng silid, yari sa purong ginto, at ang kortina sa bawat bintana ay kumikinang. May mga palamutiring mamahaling bato sa bawat sulok ng kwarto. Maging ang hawakan ng pinto ay yari sa napakalaking diamante. Ilang minuto ang lumipas. May pumasok na isang lalaking nakasuot ng magarang damit. Makinis ang balat nito at mapaghahalata ang mayaman batay sa kanyang mga kilos. Ano ang pangalan ng lalaking yon, Alex? Nasabi ba niya sa'yo? Tanong ni Tatang Dikoy. Sa kasamaang palad ay hindi ito nagawang itanong ni Alex dahil sa oras na malaman niya ang pangalan ng engkanto, hinding-hindi na siya makakalabas sa mundong iyon. Hindi ko na po naitanong dahil ang sabi niya sa akin, sa oras na malaman ko ang pangalan niya, hindi na ako makakalabas sa mundong yun eh. Tugon ng binata. Pinaliwanag pa nito ang lahat ng nangyari sa loob ng mahabang panahong wala siyang malay. Hindi ba sinabi ko sa'yo noon, may 2 bagay ang maaaring mangyari sa'yo?
Sa palagay mo, alin sa dalawa ang magaganap? Kamalasan o swerte? Tanong ni Tatang Dikoy. Napangiti naman si Alex at muling nagkwento. Ang sabi sa akin ng lalaki, ako daw ang may hawak ng kapalaran ko. Ako ang pipili ng buhay na gusto ko. Yun lang ang sinabi niya sa akin na hanggang ngayon, hindi ko pa rin po maintindihan. Tugon ni Alex. Sana pinili mo ang mas makakabote para sa'yo. Muling wika ni Tatang Dikoy. Kagad na din itong nagpaalam dahil alam niyang magaling na si Alex. Sa paglipas ng mga araw ay muling nanumbalik sa dati ang katawan ng binata. Maging ang sigla niya ay bumalik na rin. Dito na nagsimulang mapansin ang malaking pagbabago sa katauhan ng binata. Naging mas maaliwalas ang mukha nito. Naging mas matalino sa klase at higit sa lahat, kinagigiliwan ng kanyang mga kamag-aral. Lubos namang nagtataka si Sir Mario sa kilos ng binata, kaya naman tinanong niya ito. Alex, mag-usap nga tayo sandali. May napansin kasi ko sa'yo Wag mo sanang mamasamain ha. Pero parang unti-unti kang nagbabago. Ang aliwalas na ng pagkatao mo. Yung tipong ang gaan ng pakiramdam ko na hindi ko maipaliwanag. Yon ang nararamdaman ko sa tuwing nakikita kita. Napangiti naman ang binata sa sinabi ng guro. Talaga po ba? Hindi ko din po maintindihan pero ang daming nakikipagkaibigan sa akin. Simula nung bumalik ako mula sa kabilang dimensyon, hindi ko din po alam Baka epekto na nga ito ng pagtawid ko sa mundo ng mga engkanto. Wika ng binata. Ganun ba? Pero maiba ako Maaari ko bang malaman kung ano yung pinili mo nung pinapili ka ng engkanto? Muling tanong ni Sir Mario. Hindi naman nagdalawang isip na sumagot si Alex. Simpleng buhay sa mundo natin ang hiniling ko. Kapalit ng pananahimik ko tungkol sa gintong barko at kinaroroonan nito. Tugon ng binata. At ng pagkakataong iyon, pinaliwanag ni Alex sa grupo ang lahat ng nangyari sa mundo ng mga engkanto. Ayon sa binata, nakita niya ang kabuuan ng gintong barko. Lumulutang ito sa ilog ng purong itim na ginto. Inanyayaan siya ng nakilalang engkanto na umakyat sa barko. Pinaikot siya sa loob nito. Namangha ng husto ang binata sa mga nakita. Napakalawak ng espasyo sa loob ng gintong barko na tila pinagdadausan ng isang malaking kasiyahan. Napakarami ring panauhin doon. At alam ng binatang hindi pangkaraniwang tao ang nakikita niya. Nakatingin ang mga ito sa kanya at isa-isang bumabati tuwing dadaan sila ng kakilalang engkanto. Habang naglilibot ang dalawa ay kinakausap siya nito. Alam mo Alex, kung mananatili ka sa mundong ito kasama ko, hindi ka makakaranas ng kahirapan. Wala ka ring lungkot na mararamdaman. Tignan mo ang mga taong yan. Niyakap nila ang paninirahan sa lugar na ito. Kaya lubos na karangyaan ang kanilang tinatamasa. Wika ng engkanto habang tinuturo ang mga taong nasa paligid nila. Gusto ko din po ng karangyaan at buhay na payapa. Pero hindi po sa mundong to. Mas gugustuhin ko na lang na maging mahirap sa mundo namin kaysa mabuhay dito ng walang kalayaan. Tugon ng binata. Kagaya nga ng sinabi ko, ikaw ang mamimili. Nare-respeto ko kung ano man ang magiging pasya mo. Ngunit isa lamang sana ang aking kahilingan.
Maaari mo bang ilihim ang totoong kinaroroonan ng gintong barko at ng karyan ko? Muling wika ng engkanto. Sumang-ayon naman si Alex. Sa isip ng binata, wala naman siyang mapapala kung sakaling ipagsasabi niya ito. Wala pong problema sa akin. At isa pa, wala namang maniniwala sa mga sasabihin ko eh. Kaya makakaasa kang mananahimik ako. Tugon ng binata. At bago siya tuluyang umalis sa lugar na yun, may bagay na ipinagkaloob sa kanya ang engkanto. Tanggapin mo ang supot na ito. Gamitin mo sa oras ng pangangailangan. Nawa ay makatulong ito sa pangarap mong magkaroon ng tahimik na pamumuhay sa inyong mundo. Matapos ang pag-uusap nila ni Alex, itinuro ng engkanto ang daan pabalik sa mundo ng mga tao. Sundan mo ang daanang yan. Sa dulo nito, makakakita ka ng asul na liwanag. Pumasok ka doon at makakabalik ka na sa mundo nyo. Salamat sa pagpapaunlak na makausap kita. At sana, tuparin mo ang pinangako mo, binata. Wika ng engkanto. Kagad na nitong iniwan si Alex. Tinahak naman ng binata ang sinasabi nitong daan. Balik tayo sa kasalukuyan. Yun po yung nangyari, sir. Pagdilat ko, nasa loob na po ako ng kwarto sa tahanan namin. Yung supot na ibinigay sa akin ng engkanto, maliliit na butil ng ginto ang laman. Ibibigay ko yun kay tatay para gamiting pang tubos sa nakasanla naming lupa. At ang susobra po doon, gagamitin niyang pampuhunan para makapagsimula kami ng panibagong buhay. Kaya baka ito na din ang huling taon ko dito sa inyo bilang schoolboy. Wika ng binata. Kinuha nito ang pagkakataong magpasalamat sa lahat ng naitulong ni Sir Mario. Bagaman labag man sa kalooban ng guro ang pamamaalam ni Alex, wala din itong nagawa. Salip ay pinili na lang nito na maging masaya dahil sa wakas ay natupad na din ang matagal na pangarap ng binata na magkaroon ng maunlad na pamumuhay. Kung ito ang pasya mo, ay wala naman ako magagawa. Masaya ako kasi sa wakas, natupad ang pangarap mong maiahon sa kahirapan ng mga magulang mo. Ang tanging hiling ko lang sa iyo, Alex, ipagpatuloy mo ang pagiging mabuting tao. At sa totoo lang, yan ang isa sa mga hinangaan ko sa iyo. Tugon ni Sir Mario. Kagaya nga ng sabi ni Alex, tinapos niya ang pag-aaral sa sekundarya at tuluyan ng nagpaalam sa taong kumupkop sa kanya. Nagpatuloy sa kolehiyo ang binata. Naging maayos naman ang lahat at tila umayon ang pagkakataon dahil nakapagtapos si Alex sa kursong abogasya at naging isang magaling na abogado. Bagaman naging matagumpay sa buhay, kailanman ay hindi makakalimutan ni Alex ang kaganapan nang minsan niyang masaksihan ang paglitaw ng gintong barko sa Ilaya. Muli ang voucher code natin para sa discount ng Gabunan hoodie at t-shirt ay JD-FIJD. Nariyan ang link ng Shopee natin sa comment section. Maraming salamat.